Good morning mga brad, mga kapatid. Napakadumi ng ating windshield. Yan ang unang bubungad sa inyo. Dahil pag summer, yan ang problema namin. Yung mga bugs, gamo-gamo, insekto, kung ano man yan, nasasagasaan namin sa highway. Kaya ganyan ang itsura ng aking windshield ngayon, mga kapatid. Pero okay lang yan. Naka-pick up tayo ng load after nating ma-deliver yung lumber load ko sa Wisconsin. Pumunta tayo ng Tennessee and pinick up natin yung air conditioning unit na napakagaan, 4,200 to be exact pounds yung load natin. So parang halos empty yung takbo natin from Tennessee all the way to Alberta. Ang layo niya is 3,300 kilometers. We're already on our third day. This is the third day, halos patatapos na natin. May iwan sigurong around like 300 to 400 kilometers para bukas 8 a.m. yung ating scheduled appointment sa ating drop-off location sa Wetaskiwin, Alberta. Just between Red Deer and Edmonton, like 100 kilometers between sa kanila, nasa gitna siya. Off of Highway 2, yun yung highway na from Calgary to Edmonton heading north, nasa tabi lang siya ng Highway 2. Major highway yan, from Lethbridge all the way to Edmonton, mga kapatid, yun ang ating daladalang load ngayon. And right now, ang current location natin is Trans-Canada Highway. Nakapasok na tayo ng Canada this morning. Nandito tayo sa I believe we're approaching Virden. So almost sa boundary na tayo ng Manitoba and Saskatchewan, maya-maya lang mag-stop over tayo sa Flying J dyan sa Balgony bago mag-Regina para makapag-shower, makakain, and then makapag-rest ng konti, then tuloy-tuloy ang biyahe natin all the way. Malalampasan natin ng Saskatoon papunta ng I think Highway 6 ang dadaanan natin. I'm not really sure, hindi ko pa siya chinek, but I think it's Highway 6, kasi dyan ako dumadaan dati kapag may mga delivery ako sa Red Deer and yung mga nasa side niya, sa mga area within Red Deer between Edmonton and Calgary. Okay, more on that. It's been a month, mga kapatid, since nag-work ako. Lumipat ako ng company and nag-work na ako dito sa Mercer Transportation. Hindi yan lingid sa inyong lahat, sa mga sumusubaybay na mga kapatid natin, mga viewers, occasional viewers natin o yung mga napapadaan sa channel. Nasa Mercer Transportation na tayo. It's a US company, American company located in Louisville, Kentucky. Kumbaga comparison, alam natin na nanggaling ako sa Canadian company, Payne Transportation. Wala akong masabi. I'm proud na nakapag-start ako sa Payne Transportation nung magsimula ako maging isang owner operator, and marami akong natutunan, experience for at least 14 to 15 months of stay sa Payne Transportation. Mabait ang mga naging katrabaho ko, maayos ang pamamalakad sa company, from top to bottom, and lumipat ako sa Mercer Transportation
I can say na ang Mercer is much bigger compared sa Pain, ano. Sa Pain is for sure kilala ka ng mga dispatch by name, no. Kilala ka ng mga, even yung owner, I mean yung CEO, no, na yung may-ari na si Sir Tom Paine is kilala niya ako, no. And the first time niya ako na-meet nung kapapasok ko sa company. Then one time after a year, nakita kami sa opisina, and yeah, sabi ko sa akin, "Hey, Mr. Garcia, how's your new truck doing?" Parang naaalala niya pa rin ng apelido ko kasi hindi naman ganun kalaki yung company, no. It's like 150 truck drivers, ano, owner operators sa company. So they will know you by name, no, by the truck you are driving personally. Lahat halos. Hindi naman ano, but 80% ng nandun sa company is for sure they will know your name, the truck that you're driving, ano, and somehow nakita na nila kayo within the premises sa opisina or sa yard. But here in Mercer, it's a bit different dahil unang-una sa lahat, Canadian owner-operator tayo, and we're operating as independent contractor sa US, sa Mercer Transportation. Medyo malaki ang population ng mga owner-operator. It's like 1,800 owner-operator. Large percentage ng mga yon is in the US. Parang ang nasa Canada is not even 1%. Konti lang kaming Canadian owner operator, no, na nasa Mercer. And ang nakakilala lang sa akin, of course, is yung mga agent na palagi kong nakukuhanan ng load. Isa, ngayon dalawa na, I think dalawa na. I don't know kung naaalala pa ako nung kauna-unang agent na tinawagan ko na chine-check ko kung pwede kong i-pick up yung load. And then yung coordinator ko. So, very minimal. Syempre, ano naman yan, understandable dahil bago pa lang ako sa company. But then, ganun ang setting, ano. It's like nag-increase yung company na pinuntan ko ng 10 folds. Kasi 1,800 versus 150 owner-operator, no? What to expect? Makilala lahat. Makikilala ka ba lahat ng mga tao? Of course, hindi. But anyways, punta tayo doon sa pinakamagandang kumbaga masasabi ko after a month, ano? Parang review na rin, ano? After a month of being with Mercer Transportation, I can say okay siya. Yun ang masasabi ko sa ngayon. Napaka-aga pa para magsabi ako ng kumbaga final verdict ko na mas okay ba ang Mercer sa Paine or mas okay ang Paine sa Mercer, no? Because it's been a month only na nandito ako working as an owner operator. But then ibe-base ko yung review ko for this 1 month of stay here base doon sa isang buwan lang, ano. And I can say unahin natin yung pinaka-importante sa lahat, money wise. Ano ba, parehas ba yung kinita ko dito sa Mercer sa kinikita ko sa Paine? I can say 100% yes. Almost the same or maybe mas mataas ng kaunti lang. No, kaunti lang, mga siguro mga 3 to 5% higher compared sa kinita ko, no. Yung kung i-compare ko yung average ko sa Paine sa kinita ko for the first month dito sa Mercer, it's like mas mataas ng 5% lang, 3 to 5%. Hindi pa ako nagko-compute masyado, but then of course dahil ginagawa ko na tong parang na-estimate ko na, no, every month.
yung kinikita ko dahil naging owner operator na ako ng halos 1 taon at kalahati. Medyo nagagamay ko na yung numbers, ano, base sa mileage na tinatakbo ko at kinikita ko, no. Somewhat 3 to 5%. I'm not revealing any figures, ano, exact figures right now, ano. Based lang tayo sa percentage, no. So yun, I can say na mas lamang siya ng 5%. Mileage wise, mas mababa ang mileage ko, no, ng 10 to 15%. Mas mababa ng 10 to 15% ang mileage na tinatakbo ko ngayon dito sa Mercer compared sa Pain, no. And ano pa ba, yung rest, yung pahinga, mas marami akong pahinga ngayon. Ano, maybe like 10% more day off or rest, yung reset na tinatawag, and yung day off na talagang hindi ka lang nagre-reset, talagang nagpapahinga ka. 10% more dito sa Pain, ano. So meaning ang lumalabas is somewhat mas lamang ng konti compared sa kinikita ko sa Pain, ano. But then yung isang factor which is yung trabaho, no, yung trabaho na meron ka as an owner operator, kung i-compare mo, magkaiba sila. Dahil sa Pain, spoon feed lahat. Merong nagpaplano kung saan ka pipick up ng load, sila ang kumakausap, nire-ready na nila lahat, papeles sa border, mga clearance, naka-ready na lahat yan. Ibabato na lang sa'yo, i-email na lang sa'yo, no? Pupunta ka na lang sa pick up location, ready na yung load mo. Kumbaga sinusubo na sa'yo lahat. Sa Pain ganon, no? Sa Mercer hindi, meron kang konting trabaho na kailangan gawin para magkaroon ka ng load, dahil load board driven ang Mercer, meaning nakikita mo yung mga available loads na para sa'yo sa load board. You have to choose kung alin ang kukuhanin mo. But then, nandyan pa rin yung tulong ng coordinator ang tawag sa Mercer, but mas kilala sila as dispatch, di ba? Pero sa Mercer, hindi sila dispatch. Coordinator ang tawag sa kanila. Pwede ka nilang tulungan na bantayan ang load board at yung mga loads na wala sa load board based doon sa mga criteria na ibinigay mo sa coordinator mo, na ito ang gusto kong takbuhin na lugar, ito ang amount na gusto ko na hanapin mo para sa akin, ito yung mga ayaw ko na lugar, ito yung bigat ng load na kaya ko lang na i-load sa aking trailer. Base doon sa mga specification or criteria na ibinigay mo, yun ang hahanapin nilang load para sa'yo. Pwede mo yan gamitin yung coordinator, kasi pag may load ka na, parang ngayon papunta na ako ng delivery ko, yung behind the scene, nandyan yung coordinator na nag-check ngayon, ano, na sa mga load na available na pwedeng swak sa criteria na gusto ko, no? Nandyan lang sila. So yun. But then ang main na trabaho mo rito is kailangan mong piliin yung load mo. Ibig sabihin, kailangan mong i-contact yung agent na may hawak ng load na yon and ask them if you can get that load, no? Kapag ka naka-highlight na yung, which is yung mga clients talaga ng Mercer, automatic na pagka kinilik mo yon at nag-confirm ka, sa'yo na yon. But then meron yung mga loads na hindi pa confirm, kailangan mong kausapin ng agent para mabook yung load na yon under your name, ano. And kailangan asikasuhin mo yung
mga manifest, ano, yung mga border crossing manifest documents. Ikaw mag-i-email, ikaw magpi-picture, i-email mo, ikaw magsusulat, description and everything, kung ilang pieces. Kumbaga, meron kang input sa mga nangyayari, hindi yung kagaya ng sa Pain na drive ka lang ng drive, wala ka nang iisipin, ano? Yun, yung ganung tipo. Pero all in all, yan lang muna ang marireview ko. Nakikita ko na mas lamang lang ng konti ang kinikita ko sa ngayon. But then compared sa mileage and then yung sa rest time, ano, yung day off is mas dumami yung oras ko para makapagpahinga. Mas kaunti ang mileage ko, no, compared sa Pain. Pero mas marami, masasabi ko na mas maraming deadhead. Ibig sabihin, mas maraming empty miles na tumatakbo ko. Pero mas lamang pa rin ng konti. Konting-konti lang ang kinikita ko dahil of course, when we talk about yung pay, Canadian dollars, US dollar, alam naman natin na mas mataas ang US dollar. So kumbaga nako-compensate, no, yung mga dead miles ko nung higher pay na natatanggap ko ngayon. But then hindi sila masyado nagkakalayo, no? And to think, meron akong trailer na binabayaran na ngayon. Remember, sa Pain wala akong trailer, no? Wala akong binabayarang trailer. Pero dito ngayon meron akong aside dito sa truck, meron pa uling panibago yung trailer. Though hindi naman ganun kamahal yung monthly niya. Pero syempre kasama yun sa computation. All in all, gaya ng sabi ko, somewhat like 3 to 5% more yung kinikita ko ngayon. Ano? And I still don't know, ano, dahil 1 month pa lang, who knows, pagdating na, pag nakabisado ko na talaga yung sistema, no, yung mga magagandang run talaga kung saan ako dapat nandoon, kasi dito kailangan mong iposisyon yung sarili mo dun sa mga lugar na alam mong merong lalabas na load na makukuha mo kaagad, na hindi mo kailangan magsayang ng dead miles, empty miles para mag-pick up, ano. Once na nakabisado ko na yung mga area na alam ko na doon may lumalabas na load sa company namin, then siguro mas mapapataas ko pa yung income ko, no. And also ano pa ba? Yun, kailangan mag-build pa ako ng mga relationship sa mga agents na pag minsan nakikita ko kahit hindi ko nakukuha yung load na yon, tinitake down ko yung mga agents na yon na alam kong nagpo-post sila ng mga loads na pabalik ng Canada, no? Pabalik ng Canada, and of course pabalik ng US, yung mga agents na ano, dahil maraming agents pero hindi naman sila lahat is nagpo-post ng mga loads na para lang sa Canada, no, para sa mga Canadian owner operator. But all in all, wala ring stress, ano. Nai-stress lang ako nung pinag-aaralan ko pa yung bagong sistema, no, new system, yung mga application and everything na ginagamit sa company na to. Pero after a month, medyo nagagamay ko na ng konti. Siguro nasa, I can say na 50% yung aking alam na. Yung another 50%, ano, or 50% more na kailangan ko alamin. Masyadong slow na ang pace niyan, ano. Dahil karaniwan doon is yung pag-aralan ko na yung mga magagandang ruta kung saan pwede kong iposisyon yung sarili ko para makakuha ko ng mas magandang bayad na load, na konti ang empty miles, na magaang yung load, ano, and everything. Maraming variables, mga kapatid. Pero yun ang aking review after a month. I can say na it's an upgrade nung lumipat ako, no. Dahil kailangan pag lilipat ka sa ibang kumpanya or may binaplano kang baguhin sa profesyon na meron ka, is dapat kailangan upgrade palagi, no. Pag lumipat ka, upgrade. Hindi yung lumipat ka na downgrade. No. Dapat pag lumipat ka, it will always be an upgrade, kahit kaunti lang.
gatiting lang ang upgrade, ano, ang pagbabago. Still progression yun, ano. Yun ang nakita ko na maganda. Pero hindi ko pa tinatapos dyan dahil 1 month pa lang. Hindi natin alam sa winter, baka mamaya may downside, baka mamaya walang load, ano. Dahil sa pain, continuous ang load namin all year long, ano. Though may mga times na mahina, like winter, of course, after Christmas mahina, pag may mga holidays mahina, and I think ganun din sa ibang company. Let's see. Siguro mas masasabi ko, makikita ko ang comparison nila after a year siguro. But then every month sasabi ako ng update sa inyo, mga kapatid, ano? So yun lang, mga kapatid, tuloy-tuloy ang ating biyahe. Kita-kita tayo mamaya kung saan ako mag-stop over. Ipapakita ko sa inyo yung load ko dahil hindi ko pa na siya na videoan dahil umuulan. Air conditioning unit siya, magaang lang siya. Papakita ko sa inyo mamaya-maya lang. Kita-kita tayo, mga kapatid. Dito na tayo sa Flying J Balgoni, mga kapatid. Pakita ko lang sa inyo yung load natin. Ayan lang, oh. Mukhang bulky pero magaang lang yan. 4,500 pounds lang yan, ano. 4,200 pala exact load niya. So yan lang, chininan ko lang dito. Imbis na chain ang gamitin ko, straps na lang kasi may chain ito, no. Kasi magaang lang yan. Ang kayang i-hold dito sa isang side is 2.5, apat, 10,000 pounds ang ating securement. So sobra-sobra na yan sa 4,200, ano. And lahat na to is empty na, mga kapatid. Di ba? Empty na lahat yan. Malamig dito, 15 degrees. Huh? Ating trailer. Lalagyan ko rito ng isang ganito, no, bibili ako. May plug natin, Pinas tsaka Canada, no. Lagyan natin yan. So yeah. So yan ang itsura niya, mga kapatid, ano, ang ating load. Ito yung inlet. Then doon lalabas yung hangin. So magkaano tayo? Maghuhudi tayo, malamig. Ayan, malakas kasi hangin. Ang bihira. Nanginginig ako, ah. Ayun nung John Deere na, ano, yung skid loader tsaka itong, ano, payloader. So yan yung ating load, mga kapatid. Nandito tayo, magsha-shower tayo. Kunin lang natin yung mga gamit natin. And then after load, mag-rest lang po tayo dyan. Ayan, mga brad, mga kapatid, good morning. Dito na tayo sa ating delivery location. Hinahanap ko pa, pin lang binigay sa akin, mali pa, no? Hopefully tama na to, itong binigay nila sa akin na to. Ito yung papasukin natin, mga kapatid, ano. Continue on Range Road 261 for 2 kilometers. Bali, ano, In 2.5 kilometers, arrive at 462085 Range Road ganito, walang kalsada. 261, Wetaskiwin Rough road. County number 10, up T0C, Canada, on the right. Maaga ako sana, walang sumasagot. Kasi maaga pa ako kanina, so naghintay muna ako. Nung may sumagot, humingi ako ng pin kasi mali yung binigay sa akin na pin, ano. And hopefully ito tama na, no. Kasi ano, air conditioning unit to, kung ano man yan, kung ano man tong ginagawa nila dito, kung cellphone tower, kung opisina, hindi natin alam, ano. 2 kilometers from here. So walang kalsada, no, lupa lang, ano, pero maganda naman, eh. And yeah, after 3.5 days, ano, na biyahe, dito na tayo, mga kapatid. Ay, mga tanim, ewan ko kung ano yan, barley siguro.
barley or malt, ewan. Yung wheat, pwedeng wheat din yan, ewan ko kung ano yan. Dito sa kabila is I think canola tong sa kabila eh. In 1.5 kilometers, Or beans. arrive at 46208 Pero dilaw eh, Range canola. Road 261, Wetaskiwin County Number 10, up Canola. T0C, Canada, Oh. on the right. Ito na raw eh, pero parang wala pa rin ako nakikita eh, oh. Parang nung pinuntahan ko na una. Ayun, merong building doon na parang maliliit. Baka ito na nga yun. Yung binigay na pin na una is mali. No, doon bago mag-highway to yun eh. Pero I think ito tama na to mga kapatid. Kasi binigay na to nung Troy yung pangalan. Pero dito na yung location. May crane na available. For sure dito na yun mga kapatid. No? Ha? Sombrero tayo para hindi halatado na bagong gising kasi yung buhok ko. Buti na lang may crane. Kung hindi, maghihintay pa ako. Nako. In 400 meters, your destination will be on the right. Kasi after nito, diretso na tayong In Slave Lake. 200 meters, arrive at 46208 Range Road 261, Wetaskiwin County Number 10, up T0C, Trucks Canada, turning. on the right. Parehas na lumber yung pipick upin natin, ano, yung yung pinick up natin dati na ano, ganun din yung pipick upin natin dito sa Slave Lake. Hopefully dito na. Nako. Masikip ah. Kailangan yata paatras ako. Iatras ko na lang mamaya. Malaglag ako ah. Hindi, matigas yung gilid. Saka magaang lang naman eh. Dito na yun. Tatanungin ko kung paatras ang gagawin ko. Mga kapatid. Let's ask them. Hi, good morning. Yeah. Yes. Where should I go? Should I go like this or I back it up? We'll probably bring you around, but I'll talk to the boss. So right here. But yeah, come in and go. We'll definitely be bringing you around. Okay. Yeah. I'll just park like Sure. like. Yeah. Okay, thank you. Mga kapatid, dito nga. So, padiretso lang ako. I don't know if kaya kong kumanan dito, no? I doubt eh. Kasi gipit na gipit tong ano nila, oh. Hopefully, kaya ayaw, maluwag naman. Pero bitin pa rin to. Hi, sir. All right. Yeah, morning. How you doing, man? Good, good. Let's just take a quick look and then we'll drive you in, okay? All right, okay. You need the paperwork? No. Okay. Okay, we're gonna go in. We're gonna hang a right. You're okay with this corner? I'll use all the space here. I'll just back up a little. I still have 1 feet there. And I'll try my best to keep on the left. I'll be Then your spotter for you. okay. I'll just back up a little. We're gonna hang a right. Uh-huh. And then that building right there.
This one? Okay. Yeah, so we're going to go around to the Oh, left oh, of it, okay. and then pull kind of over to the corner, and we're going to back you in. Okay? All right, okay. Got it. Yep. All good? Yeah, all good. Your destination is on the right. So, na-unstrap ko na yung load. Mga kapatid, ano, ayan. Pakita ko yun. Ayan. Yun yung load ko. Kung nakikita nyo yung sa likod. Dito lang daw ako. Ayan, sa salamin. Ayan, may crane sa taas. No. Alam nyo bang 1 oras at kalahati na ako dito mga kapatid na naghihintay para i-unload nila. Kasi sa totoo lang, napakadali lang ibaba nitong load ko kung gagamitan ng utak mga kapatid, ano, at sentido común, no, initiative. Ayan lang yung load ko. Napakagaang lang yan mga kapatid. Ayan, ginagamitan pa nila ng crane, no, 4,200 pounds lang yan mga kapatid, no. Ayan. So kanina pa sila nagdi-discuss mga kapatid, no, 2 safety officer, tapos 4 na tauhan. Ayan yung safety officer, yun. Yung matandang yun. Yung pinakamatangkad dyan. Tsaka yung katabi niya na maliit. Yan, 2 safety officer na yan. Kanina pa sila nagdi-discuss mga kapatid kung paano nila ibababa yan. No. Kailangan lang nila yan angatin yung kabilang side, no. Then lagyan nila ng kahoy, dunnage, ano. And then angatin nila yung kabilang side, lagyan din nila ng kahoy. Tsaka nila i-forklift. May forklift sila diyan, no, na malaki. Pero pinipilit nila, no. Ayan, oh, tingnan mo. Ayan. Ayun. Safety officer yun, yung gumagalaw-galaw na yun. Pinipilit nila na gamitan ng crane mga kapatid, ano. Crane ang gagamitin nila. Ang daming nasasayang na bayad sa mga to, no. I mean, ewan ko kung common sense lang naman talagang kailangan dyan para maibaba. 1 oras kalahati na, magda2 oras na pinipigure out nila kung paano ibababa yan. Napakasimple. Nung sa pinag-pick upan ko yan, napakasimple nila binabayan. Ikinarga, sobrang simple lang ng pagkakakarga nila sa akin. Wala pang 5 minuto.
Hindi naman komplikado yan. Yung HVAC na yan. Pero wala tayong magawa. Yun lang ang kaya nila eh. Hindi naman tayo pwedeng makialam dyan. Pero nasasayang yung oras natin. Well, wala tayong magagawa. Ganun talaga. So, after na maibaba ito, didiretso na ako ng Slave Lake para pick upin yung lumber pabalik ng Wisconsin. The same load na pinick up ko nung nakaraan papunta ng Wisconsin. So, yun lang mga kapatid, ano? Hihintayin ko hanggang sa ma-discover nila kung paano talaga nila ibababa ang HVAC system na yan. 6 na tao, 2 safety officer, tapos 4 na tao. Iba pa yung operator ng crane ang nagbababa niyang napakagaan at napakasimpleng HVAC system na yan na magaang lang. Yun lamang mga kapatid, ano, tuloy-tuloy ang ating biyahe. Dito ko tatapusin ang segment na to at laging yung tatandaan, mata sa kalsada, kamay sa manibela. Isang magandang araw, Manibelang Pinoy.